Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Kabirada Lance Channel. Pag-usapan natin ngayon itong mga pinagsasabi nitong si Katunying, no? Na halatang halata na kontra talaga siya kay BP Sara at sa palagay ko ito ay aso din ni Ngagba, ang ating presidente ngayon na si Marcos Jr. Papanoorin natin ang kanyang mga sinasabi na ito daw si BP Sara ay may problema na sa pag-uutak. Ito ang kanyang video. Bakit wag ito? Bakit wag ito? Kasi masasayang yung oras nila dito eh. Samantalang si VP Sara nagse-self-destruct na. You don't need to file an impeachment against VP Sara para po masira siya because she is doing it to herself already. Opo. Ang sinasabi dito ni Katunying, no, na hindi na kailangan sisirain pa si Vice President Sara Duterte dahil ito ay siya na mismo ang sumira sa kanyang sarili at hindi na kailangan at pababayaan na lang ito dahil kalaunan ay si Vice President Sara mismo ang magpapawagsak sa kanyang sarili dahil wala na ito sa katinoan. Ito ang ibig sabihin nitong si Katunying. Kaya daw na hindi na gusto ni Bongbong Marcos na pagbigyan pa ito ng pansin itong aming Princess Sara dahil sisirain niya mismo ang kanyang sarili dahil sa kung ano-ano na lang daw ang pinagsasabi, pinapatulan lahat ng mga issue at ito daw ay nagiging self-destruct ni Vice President Sara. Pinapatulan na lahat ng mga issue at kung ano-ano ang pinagsasabi. Nagse-self-destruct yung mga pinagagagawa niya na lahat na lang pinatulan, lahat na lang sinagot. Yun po ang katunayan, mga kababayan, na hindi naiintindihan siguro ng iba. Ang gusto nila tanggalin sa pwesto si BP Sara. Nalilimutan ba nila na si BP Sara mismo ang gumagawa ng paraan para kabuisitan siya ng ibang mga tao? Baka ngayong iba, dati love siya, ngayon ay Nako po, dyan ka nagkakamali, Katunying. Mas bumilib ang mga tao ngayon kay BP Sara dahil sa paninindigan at hindi pa ito nagagawa ng ibang politiko. Bakit nagawa yan ni Vice President Sara? Nag-iisa lang yang si Vice President Sara, walang katulad. Hindi yan plastic. Hindi yan kagaya ng ibang politiko, galit na. Pero pagdating sa entablado o matapat ng mic sa bibig, ay biglang bumabait. Biglang, yung politiko nga eh. Ito si Vice President Sara, iba ang klaseng politiko ito. Diba? Hindi ito yung kahit galit na ay parang okay lang yan. Iba si Vice President Sara. Hindi ito plastic. Kung ano ang nasa utak nito ay kanyang sinasabi. Hindi kagaya ng Bongbong Marcos na yan na ang pinagsasabi ay binabasa. Itong si Vice President Sara ang lumabas sa bibig galing sa puso. Siguro hindi mo naintindihan dahil sanay ka sa mga taong profesional at dahil sa isang profesional ay ginagamit ang pagiging profesional kahit galit na galit ay pinipigilan. Ibahin nyo po itong si Vice President Sara. Diba? Iba. Always first time talaga. Sa mga Duterte, first time talaga. Hindi mo makikita sa ibang politiko yan. Hindi kagaya ng mga politiko na yung mga trapo na politikong politiko talaga.
Ibahin mo. Kaya sinasabi ko ngayon sa iyo, ang ugali ni Vice Presidente ay abot ng mga normal na tao yang nasa level ng sa baba. Ikaw lang siguro ang hindi maglalab sa kanya dahil parang social ka rin eh. Hmm. Oh. Pero yung pinagsasabi ni Sarah, maraming pumalakpak. Kung ikaw, yan ang sa palagay mo, nagkakamali ka do. Para lang yang si tatay niya, si Tatay Digong. Kung ano ang bunganga, ang sentimento ng tao ay parang abot na abot nila itong politiko na ito dahil sa natural ang kanilang mga ugali, hindi plastic. Oh. Dahan-dahan ka, Tonyeng. Dahil napaghalataan ka na ikaw ay sugo. Ikaw ay sugo. Ikaw ay descendants. Descendants ng hari ng Pilipinas ngayon. At ng mukhang palaka na nasa Malacanang. Okay, tuloy. Natatauhan na sa kanya eh. Hindi po ba, mga kababayan? Hindi po. Kami nga ay natatauhan na ngayon dahil all in the first time sa 40 years na akong dito sa mundong ibabaw na ito. Ngayon ko lang na experience ang ganitong administrasyon na napaka-worse talaga. Ako, Katunying, bilib na bilib talaga ako sa iyo nung naandoon ka pa sa ABS-CBN. Akala ko may paninindigan ka. Pero ngayon, nako, palusot na lang yung mga sinasabi mo na nasa gitna ka lang. Para hindi ka maiiwan sa ilalim. Para magkaroon kami ng agam-agam na ikaw ay nasa kinukompuse mo ang tao kung saan ka ba or ang tawag sa iyo isa kang kagaya ka rin ni Madam Aimee Marcos. Hindi namin alam kung ano ang pag-uugali, anong klaseng tao yung mga kagaya ninyong dalawa. Yun po yung hindi siguro nare-realize nung nag-file ng kaso ng impeachment complaint, mga kababayan. Ngayon, pwede bang kasuhan si VP Sara? Pwede bang kasuhan si VP Sara outside of the impeachment? Pero bago po yan, ay atin munang basahin ang isa pong mensahe. Mensahe mula kay Congressman Paulo Duterte. Matatawa ka din naman dito kay Congressman Paulo Duterte. Ito. Di ba halata na lahat ng mga nakadikit kay Duterte ay binibiranan itong si Katunying. Sa panalita ng nitong taong ito ay masasabi nating nasa panig talaga siya ng mga ngagba na ito. Ito kinuha ko lang sa Facebook page ng PDP Laban. Ito po yung statement ni Congressman Pulong Duterte. Sabi ni De Lima, panahon na para ma-impeach si Inday. At sino ang gusto mong mamuno? Ikaw at ang mga tropa mong korap, adik at terorista? God save the Philippines from them. Yan tayo eh. Baka katuturo mo, Pulong, ng kurap-kurap ha? Baka katuturo. Di ba? Yung ganitong statement ni Katunying, para bang nananakot siya na sinasabi niya na mag-ingat ka sa pagtuturo ng mga adik, ng mga kurap. Di ba nung last week or some other week,
in the past na sinasabi niya talamak ang korupsyon sa loob ng gobyerno ngayon sa pamumuno nitong si PBBM. Tapos, sangayon daw siya na alam niya na talamak ang korupsyon ngayon. Tapos ngayon, ito na naman ang kanyang sinasabi, mag-ingat ka sa pagtuturo. Meaning to say, hindi na naman siya naniniwala na totoo itong mga aligasyon ni Pulong sa mga tao dito sa gobyerno ito. Ano ka ba talaga, Katunying? Hindi ka na naman kumbinsido ngayon sa sinasabi ni Pulong. Akala ko ba ikaw ay mag-agree dahil alam mo na talamak talaga ang korupsyon sa panahon ngayon. Yun ang hindi natin maintindihan dito kay Katunying. Tayo ay may hesitation kung tayo ba makakatunying or iiwan na lang natin ito sa ere itong taong ito. Huwag na nating pansinin dito sa social media. Dahil hindi nakapanipaniwala itong mga pinagsasabing ng itong ugok na ito. Hindi ko na maintindihan kung saang panig ka ba. Sabi mo nasa gitna ka lang. Tayo ay hindi pare-pareho ng paninindigan. Maaari, sabi mo yan, maaaring bukas ay magkakampi tayo sa mga isyo. Kinabukasan na naman ay hindi. Hindi namin maintindihan ang side mo. Ano ka ba? Iglesia ka ba? Bakit sumalungat ka sa mga ganitong usapin? Na halata naman ang mga kasamahan nating mga iglesia ni Kristo ay doon sila sa panig ng kabutihan. Di ba? Dahil kung hindi pa kabutihan itong side ni Sara, bakit sinuportahan nila itong si Vice President Sara maliban sa iyo? Sige, patuloy mo yung bunganga mo to. Turo mo, Congressman Pulong Duterte, ng kurap-kurap ha. Baka kung ano maituro, baka sino maituro mo. Tanda mo, pag nagturo ka ng isa daw, nagturo ka sa kapwa mo, ilang daliri ang nakaturo sa iyo. Hindi man yan nagtuturo ng daliri. Sinulat man yan. Statement man yan, hindi yan nagturo. So walang mga daliri na makikita mo dyan. Sa'yo. Pero naalala ko, nakita ko lang yung statement ni Congressman Pulong Duterte. Ako, hindi ko naman siya sinasang-ayon, hindi ko naman siya tinututulang kung ayaw niya yung impeachment kay VP Sara. Bahala na. Ba't hahanapin natin yung sarili natin sa ibang tao? Hindi po ba, mga kababayan? Yun ang hindi namin maintindihan sa'yo. Kung ano ka ba? Media ka. Nasa media, nasa gitna ka. Kaya wala rin kaming pakialam sa iyo. Kung nasa gitna ka, nasa gilid kami. Yung pikas nasa gilid din. Mag-isa ka dyan. Bahala ka rin sa buhay mo. Tagal mo magsalita. So, nakakuha niyo po, mga kababayan. Hindi. Yung pong impeachment complaint laban kay VP Sara, sa usapan po ng kalendaryo, yung proseso na napakahaba, yung chance, halimbawa makaakyat sa Senado, Boma Labs po yun, Boma Labs po. Pero, ito po ba ay makahadlang para po si VP Sara ay managot sa iba po niyang mga pagkakamali? Hindi po. Hindi po. Opo, ako po ay naniniwala na hindi po siya lusot. Yun lang yung pinagsasabilan po niya tungkol sa ipapapatay, nanlilisik ang mata niya na ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos, si
si First Lady Lisa Araneta Marcos, si House Speaker Martin Romualdez, hindi po natin inaasahan na sasabihin ng isang matinong tao yun. At Always first time nga, basta Duterte ang bumira. Huwag kang magtaka. Yung ginagawa ni Vice President Sara na nanilisik ang mata, yung pinagbantaan niya itong mga umiipit sa kanya. Alam niyo bang gustong-gusto yan ng mga Pinoy? Di ba nga yung mapapanood nating mga movie? Yung inaapi na yung bida, halimbawa, bugbog na bugbog yung bida. Tapos hindi siya makaganti dahil nagtitimpi. Tapos tayo na naman na nanonood, sinasabi natin, lumaban ka, naku, kung ako nasa bibigwasan ko talaga yan. Ganon ang mga manonood. Kami, ganon din ang sinasabi sa puso namin habang iniipit yang si Vice President Sara. Bigwasan mo na, lumaban ka, Vice President. Nang lumaban si Vice President na hindi niyo inaasahan at hindi namin inaasahan, nako, tuwang-tuwa kami. Sabi namin, sige, ganon, birahin mo pa. Kulang pa yan. Sige, Vice, birahin mo. Gumanti ka. Pero sa ibang politiko, hindi yan gagawin dahil professional ako. Hindi ang matino, hindi yan maganda sa isang taong may pinag-aralan. Pwes, sa amin, hindi. Gumanti ka, Vice. Gumanti ka. At ginawa ni Vice, yun, dumami. Mas lalong marami ang sumusuporta sa kanya. Dahil ang kanyang sentimento ay sentimento din naming mga ordinaryong tao. Kung iba yan sa iyo, professional ka nga eh. Gusto mo, wag diyang gawin dahil hindi yan gawain ng isang may pinag-aralan. Well, hindi yan sa amin. Gusto namin gumanti siya. Gusto namin lumaban siya. At nang nasa mataas na posisyon pa ng pamahalaan, hindi po natin inaasahan sa kanya yon. Tapos kung ano-ano. Huwag mong asahan dahil basta Duterte, always first time. Itong mga pinagagagawa nila sa, halimbawa lang po, alam nyo, may idea naman tayo sa auditing process ng Commission on Audit eh. May idea po tayo sa auditing process ng Commission on Audit. Pati po dito sa confidential funds na ito. Pero ako personally, natutuwa ako na nauungkat po itong confidential fund ng mga civilian offices ng gobyerno. Hindi yan magkaiba tayo ng paninindigan. Tinatawag ng confidential funds. Bakit hinalungkat? Hindi yan confidential. Bakit sino ang gumawa niyan? Di ba mga kongres? Sila rin ang gumagawa ng mga batas na mayroong budget na tinatawag na confidential funds. At confidential funds, hindi na yan mau-audit dahil yan ang pangbayad sa mga tao na lumalakad at mag-imbestiga, yung mga tinatawag nating mga agent, yung mga nag-imbestiga sa mga kahit anong mga taong suspicious. Naku, nabulol tayo. Sa mga taong nasa hanay ng mga kasamaan at paano mo yan ma-audit? Kaya nga tinatawag na confidential funds dahil sa intended yan na hindi na resibuhan yan, walang resibo at alam yan ng mga kongresista na kung sino mang author na gumawa ng batas na iyan na dapat dahil confidential ay wag nang
resibuhan. Paano mo resibuhan? Halimbawa, ako ang Vice President. May tao akong sinuyo ng mga ahente na sundan mo yung grupong yun dahil may balita sila na may ganun ang ginagawa. Ngayon, ang pamasahe sa taxi, yung mga kinain nila, panigarilyo nila, yung lahat-lahat ng ginagastos nila, lahat na lang ba ay may resibo? Oh. Kahit sabihin pa nating may resibo, baka, kung bumili sila ng candy sa tindahan habang sila ay nagmamanman. Tapos yung tindahan na iyon, walang resibo. Oh. Wala silang dalang resibo ang mga tindahan na yan. Hindi, resibuhan mo pa sa normal na tindahan. Yung pagsakay nila, nako, saan damakmak na resibo ang kanilang bit-bit palagi? Kung ganon. Oh. Kaya nga ginagawang confidential funds yan. Dahil, kung ako naman ang ahente, tapos sinuyo ako ni Vice President, ay hindi ako papayag ng ganon. Dahil sa resibo, baka pagdating ng panahon, mauungkat ang aking kakilalanan. Yung aking, nabubulol na naman tayo. Yung pagiging ako, malantad at malalaman, magiging delikado ang buhay ko sa future. Kapag ganito, yung may investigasyon, siguradong makikilala ako dito. Confidential nga, kasama. Ang agent ay confidential din yan. Kasama ng confidential funds. Naintindihan mo? Akala ko ba matalino ka dahil matagal ka na dyan sa pagiging komentarista mo? Kung natutuwa kayo, mga kababayan, natutuwa kayo na ang confidential fund, ganun lang pala ginagastos. I-withdraw, isang withdrawal. Ganun lang talaga. Bakit mo ipinagpilitan yan? 125 million. Tama na ito. Basta alam na natin kung saan panig itong si Katunying. Nasa gitna. Wala siyang kasama. Wala siyang kasama. At ang side by side boat ay wala ring pakialam sa kanya. Sa madaling salita, siya lang mag-isa sa mundong ito. Okay, maraming salamat sa mga kabirala dyan. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, paki-subscribe naman and paki-share, paki-likes naman, like pala. Kung may masasabi kayo, paki-comment lang sa ibaba at pag-usapan natin. At pag may time pa rin kayong kahit konti lang, paki-hit ng notification bell para in the near future, makikita pa rin tayo sa mga gagawin ko pang video. Maraming salamat at magandang araw sa lahat.